Hello mga day! Ngayon samahan nyo ako at gagawin natin ang ating bestseller press-on nails. Ang first step ko nga dito mga day ay kumuha muna ako ng mga sizes ni client. Then binuff ko muna yung surface nitong ating tips para maiwasan na humiwala yung ating color and design sa ating tips mga day. After that, pinunasan ko lang ito ng alcohol without moisturizer. At ang gagamitin ko palang gel polish dito ay sheer color ng JL Essentials mga day. Ang daming white series dyan, jelly white, milky white, pero ito talaga yung the best milky white mga day. Kaya kahit mahal siya, worth it na to mga day and matagalan na tong paggamit. Itong set nga na ito ay pangalawa na, tapos may pangatlo pa day. Tatlong press on yung nag-order, pare-parehong design. At natapos ko na ng kulayan mga day, ngayon i-cure ko lang to ng 30 seconds or 60 seconds. One coat nga lang ako dito and habang naka-cure siya, niready ko na yung semi-solid gel. Pwede rin tayong gumamit ng painting gel dito na color white para one coat na lang ang ating French tip. At dito dinagdagan ko lang siya ng base coat para makuha ko yung thickness na gusto ko. Pag solid gel kasi ang ginamit natin, may tendency na humiwalay yung mismong French tip sa ating gel polish kung masyadong malapot or solid yung ating color na pang French tip. Kaya kung maglalagay tayo ng base coat or rubber base coat o di kaya naman 6-in-1 glue, pwede natin maiwasan yung lifting sa ating mga French tip mga day. Ngayon nga ay maglalagay na ako nitong French tip at wala tayong guide na gagamitin dito, mano-mano lang to. Kaya kung sa personal nga to with the client mga day, lagi nilang pinagmamasdan kung paano ako mag French tip. Wala daw kang inig-nginig. Ay day, kung alam nyo lang, wala nang hingahan to. Pero alam mo yung feeling, yung kilig na kilig ka kapag na-amaze sila sa ginagawa mo. May mga tao kasi na nakaka-appreciate at alam nila kung gaano kahirap yung ginagawa namin day. At syempre hindi rin mawawala dito yung mga client natin na nagsasabing, wow, ang dali lang pala niyan, ganun lang pala yan. Pero ganun na yung bayad. Oh, pagka ganun sinasabi ko nga, madali lang naman talaga to kapag gusto mo yung ginagawa mo, ganun. Pero kapag sinubukan na nila, day, malalaman nila kung gaano kahirap talaga. Kasi hindi lahat ng akala natin ay simple ay madali lang, day. Kaya pag niltek ka, hindi ka pwedeng maubusan ng pasensya. At baka makonsensya ka lang sa kinalabasan, day. Kaya sana kayong mga client dyan, pahalagahan nyo naman yung mga gawa namin, day. At ito na nga, natapos ko na ang pag-French tip at i-cure ko lang to ng 30 seconds. At habang nasa UV light nga ang mga to, i-ready ko na yung non-stick hand solid nail gel natin. At pwede rin tayong gumamit dito ng 3D or 4D carving solid gel. Basta non-stick gel, pwedeng-pwede para sa design na ito, day. Dito mga day, kung mapapansin nyo, medyo sticky yung solid gel natin. Para mawala yan, pwede natin siyang sprayan ng konting alcohol. Pero ako hindi ko siya in-sprayan dahil meron na yung mismong paglalagyan natin kung saan ko siya i-roll. Nag-spray na ako dyan para hindi gaanong dumikit yung ating product. Dito nga ay kailangan nating i-roll para makuha yung nipis na gusto natin bago natin siya i-cut. Sa pag-cut natin, dapat pantay-pantay yan para yung bilog ay pantay-pantay, yung petals pantay-pantay. Depende yan sa petals na gagawin mo mga day. Ako kasi sinasadya ko na mas malaki yung petals sa bandang itaas at sa mga sizes sila yung pantay-pantay. O, 'di ba? Kung titignan mo sa picture, madali lang, parang may ididikit ka lang na bulaklak day, pero yung bulaklak minamano-mano talaga namin 'yan. Kaya sa mga nagtatanong, bakit may halaga din kapag press on nails or customized press on nails? Kasi nga mabusisi yan day at saka mas ginagawa namin siyang pulido since hindi namin kaharap yung client, hindi kami ganun ka-pressure kapag ginagawa namin ito. As in relax lang talaga kami day. Yun lang yung pagkakaiba. Kapag kasi kaharap namin yung mga client, day, ay napapressure kami lalo na kung madaling-madali ka. Tapos yung iba magpapanails pero sila pa yung magbibigay ng oras kung anong oras tayo dapat matatapos, day. Ay nako, nakaka-pressure talaga yon. Kaya ako, lagi ko sinasabi sa kanila na matagal yung proseso kapag nagpapanails at depende din sa mga designs ninyo. Kaya kapag may lakad kayo or may mga okasyon kayo, dapat magpabook na kayo ng maaga at iakma lang natin ang pasensya natin sa pipiliin nating design, day. Kung gusto nyo po ng mas bonggang nails, syempre maglalaan po tayo ng mas maraming oras. Dahil kapag nagpagawa kayo ng nail extension, day, expect nyo na, preparation pa lang matagal na, what more kung may design pa, 'di ba? Kaya kung ayaw nyo ng matagal na naghihintay at gusto nyo na lang isinusuot kapag umaalis kayo, press on nails talaga yung bagay na bagay sa inyo, day. At bago tayo mawala, ito na nga yung ating flower. And syempre, hindi pa siya halata kasi nga wala pang kulay. Ang mga sumunod ko nga ginawa dito ay mas maliit yung pagkaka-circle, day, dahil mas maliit dapat yung petals dahil doble ang design niya. Dalawang bulaklak sa itaas at baba. Kaya ang hirap tansyahin kapag mas maliit yung space or mas maliit yung size ng ating nails.
nails. Dito day ay binilisan ko na lang ang video dahil masyadong matagal. Umabot kaya ako ng 4 to 5 hours sa paggawa ng mga nails na yan. At makikita mo naman ang ganda ng kinalabasan kapag dalawa, o diba? Kada isang flower na magawa ko, i-cure ko talaga siya day para hindi mawala yung texture ng ating bulaklak or yung pagka-blend niya mismo day. Kapag kasi hindi natin agad ito flinash cure or kinure day, pwede siyang mag-melt at mawala yung pagka-design ng bulaklak. At ayoko yun, gusto ko yung texture ng bulaklak ay meron siyang pa-curve-curve ganon. Alam mo na yun day, parang yung hindi siya sadya ganon. So ito na nga yung kinalabasan. Ngayon ire-ready ko na yung aking blue series. So sa unang layer nga ng blue series, wala akong ganon kaya tinimplahan ko na lang siya. Nag-mixing color ako which is black and dark blue. I-mixing color ko lang yung dalawang kulay na ito hanggang ma-achieve ko yung pagka-blue series na gusto ko. Kagaya nung nasa picture day. At pag nakuha ko na nga ito, i-apply ko na sa ating mga flower and syempre manipis na layer lang day para hindi matakpan yung hubog ng ating flower and dapat pati sa mga gilid-gilid sa may ilalim para makita yung pagka 3D ng ating bulaklak. Dito gumamit ako ng liner brush na hindi gaano kahaba para malining ko or malinis tignan yung pagkaka-color ng ating 3D flower. At may iwasan din natin yung pagkalagpas-lagpas ng ating gel polish dye. Kung nakikita nyo yung nakikita ko, ayan, kapag nilalagyan ko ng gel polish yung ating flower, nakikita pa rin yung pagka-emboss niya at texture ng bulaklak, yung shape mismo ng ating petals dye. Ang ganda, na-emphasize kasi talaga yung petals kapag may kulay na dye. At kung makikita nyo nga, ayan, at may lumampas, kaya nilinis ko lang na siya ng kaunti. Hindi talaga ako nagtataka mga dye kung bakit ito yung nagustuhan nilang design kasi nga perfect na perfect yung disenyo at combination ng color na ito dye. Sobrang klase niyan tignan, pwede rin siyang pang wedding, pang debut, kahit anong occasion. Yung disenyo kasi at kulay nito dye, hindi siya yung tipong namimili ng isusuot. Simple siyang tignan pero napaka-klase nito dye, yung dating niya kahit anong isuot mo babagay at babagay siya dito dye. At dito nga ay tapos na yung mga dark color. Sunod naman ay in-apply ko na yung light color ng mga flower. Dito nga ang ganda ng pagka-light blue nito dye. At may emphasize lalo ang mga flower natin kapag in-apply na natin yung second layer ng ating gel polish dye. Pero bago yon, i-cure ko muna for 30 seconds. At ito na nga tapos niya. So, i-apply ko na yung mga lining na light color dito sa dark. Ito nga ang nagpapaganda ng kulay ng ating mga flower, mga dye. Yung pagkang combination ng kulay nila, light and dark. Pero wag lang nating dadamihan kasi dapat dito ay light lang and very manipis lang. Huwag tayong OA maglagay dye. Dapat yung tamang-tama lang para hindi siya nakakaumay sa paningin natin. At para naman sa mga light color, ilalagay natin itong dark color na blue. Dito ay medyo may padot-dot pa siya sa taas para may emphasize yung bulaklak dahil nga pag light hindi ganong halata. At ito na nga yung kinalabasan, na-emphasize na yung ating mga 3D flower. Nagmukha na silang bulaklak talaga dye. After that, nag-cure muna ako, then naglagay ako ng glue and ilalagay ko tong gold caviar natin para ma-emphasize or magpadagdag classy sa ating mga flower. Kakaiba talaga tong design na to dahil biruin mo maliit na caviar lang yung nilalagay natin pero iba yung dating niya kapag meron na. So ito na nga ang kinalabasan niya, tapos na ang ating nail art design dye. Ngayon naman lalagyan natin to ng 6-in-1 glue para ma-secure natin yung design at hindi talaga siya matatanggal. Then top coat na tayo. Sa paglalagay ko ng 6-in-1 glue dye, sobrang nipis lang para kita pa rin yung pagka 3D flower natin. Yung advantage nga ng paglalagay ng ating 6-in-1 glue dye before the top coat ay nagpapatibay ng ating design at yung mga caviar na nilagay natin. Dahil bilog yon, madali siyang matanggal. Pero kung may 6-in-1 glue, hindi siya kaagad matatanggal dye. And finally, ito na ang kinalabasan ng ating 3D flower nail art design. Kung nagustuhan nyo ang video nito, pwedeng paki-like and share na lang and follow na din. Thank you! Bye!